Noon sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, nakatira ang batang si Lando kasama ang kanyang inang may sakit. Mahirap lang sila at madalas walang makain, ngunit si Lando ay masipag, mapagmahal, at puno ng pag-asa. Isang araw, habang naghahanap ng panggatong, may nakita siyang lumang palayok na nakabaon sa lupa. Makinis ito, parang bago, at may ukit na gintong hugis araw nang hawakan niya. Bigla itong kumislap. Pag-uwi, sinubukan ni Lando na pakuluan ang tubig sa palayok. Laking gulat niya nang biglang lumabas ang mainit na lugaw, mabango at masarap. Napakain niya ang kanyang ina at pati kapitbahay na nagugutom. Nabalitaan ng matako at sakim na kapitan ng baryo ang mahiwagang palayok. Pinapante niya ang mga tauhan at pinakuha ito kay Lando. Sa kanilang bahay, tinangka nilang gamitin ito. Ngunit imbes na pagkain, puro usok at abo ang lumabas. Nagbalik ang palayok kay Lando kinagabihan. May tinig siyang narinig. Ang pagkain ay para lamang sa may busilak na puso, hindi para sa sakim. Doon niya naintindihan na ang palayok ay sumusunod lamang sa taong tapat at marunong magbahagi. Mula noon, araw-araw ay nagluluto ang palayok para sa buong baryo. Walang nagugutom, at natuto ang lahat na magtulungan. Kahit ang dating sakim na kapitan ay natuto ring magpakumbaba at tumulong, lumaki si Lando na puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga kababaryo. Ang mahiwagang palayok ay nanatili sa kanilang pamilya. Paalala na ang tunay na yaman ay hindi kayamanan o pagkain, kundi ang pusong marunong magbahagi sa kapwa.